Amen. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Pumalakpak po ang lahat ng anak ng Diyos. Sino po dito yung may mga bigatin na dinadala? Mga burdens, mga trials, mga challenges na merong inaharap ngayon? Nakakalungkot ba? Bilang Kristiyano, hindi nakakalungkot, no? Bakit? Kasi alam natin na sa oras na ito, prepare tayo ni Lord para sa joy na nakahanda para sa atin. Amen? So let us give praise and bring glory to His name because all our sorrows will be traded into joy. Amen? So let's start singing. And sabayan niyo kami umawit sa Panginoon. I'm trading my sorrows. Sing. I'm trading my shame. My shame. I'm laying them down. I'm laying them down for the joy of the Lord. Sing. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Minsan pa, church, let's sing. I'm trading my sorrows. I'm trading my sorrow. And I'm trading my shame. I'm trading my shame. I'm laying them down. I'm laying them down For the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. And I'm trading my pain. I'm laying them down. I'm laying them down For the joy of the Lord. Lahat ng anak ng Diyos, let's say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We surrender our lives to you, Lord. We say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Sing once again. I'm trading my sorrow. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm trading my shame. Amen. I'm laying them down Para saan? for the joy of the Lord. Hallelujah. Let's sing. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. Lahat ng sakit nyo, I'm trading ibigay nyo sa my Panginoon. pain. Dahil, I'm laying them down for the joy of the Lord. Amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Minsan pa, we say yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Kahit ano sabihin ni Yes, Lord, Lord, yes, Lord. anong reply yes, ng mga yes, Kristiyano? Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Let's sing. I am pressed. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, Struck down. shut down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure. For His His joy is gonna be my strength. strength. Though the sorrow, Though the sorrow may last for the night, His joy comes. comes in the morning. Let's sing. I'm trading. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm trading my shame. And I'm laying them down for the joy of the Lord. Ay, parang malungkot pa rin ang mga anak ng Diyos. Magsingiti tayo. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm trading my pain. And I'm laying them down for the joy of the Lord. Pag sinabi ng Panginoon, Yes, Lord, yes,
yes, Lord, yes, We say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Once again, church. Oh, we say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Itaas pa natin ang papuri natin, we say. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Isa pa, itaas pa natin. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Say yes, yes, Lord. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. For the last time, church, say. Yes, yes, Lord, amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Let's have more of the presence of the Lord. Let's ask Him, Lord, open the eyes of my heart. Because we want to see you. We want to see your glory. We want to see all your visions prepared for us. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I want to see you. Once again, church, sing. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. Yes, sir. I wanna see you. Sing. Open the eyes of my heart, Lord. Sing, open the eyes. Open the eyes of my heart. I wanna see you. Make this a declaration, church. I wanna see. Tell it to the Lord. You want to see Him. Sing. Open the eyes of my heart, Lord. Open my Open the eyes. eyes of my heart. Yes, sir. I wanna see you. I wanna see you, Lord. I wanna see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light. Shining in the light of your glory. Sing. Pour out your power and love as we sing holy, holy. Once again, church. To see you high. See you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Shining in the light of your glory. Pour out your Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Sing. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Yes, sir. Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. I wanna see you. To see you To high. see you high and lifted up, shining in the light of your glory. And pour out your power and love As we sing holy, to see you high and lifted up. to see you high and Lifted up, shining. shining in the light of your glory. Pour out your Pour power. out your power and love As we sing holy, holy, holy. Sing holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want
you believe that He is holy, sing. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I wanna see you. Come on, church, sing with me. Lift your hands. Holy, holy, holy. Sing with your heart, sing holy, 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 holy. Holy, holy, holy. I wanna see you. Yes, Lord God. We wanna see you. We wanna see you and we wanna sing for you. Yes, Lord. You deserve all of our praises, Lord. So we will continue to lift your name. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. So you are my shelter. My shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, All that I am, all that I am, never cease to worship. never cease to worship you. Shout to the Lord, Lord, all the earth, let us sing. power and majesty. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. There's nothing compared Nothing compares to the promise I have in you. Let's sing once again. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior. Lord, there is Lord, there is none like you. it's all of my All time. of my days, I wanna praise. I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort and my shelter. My shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, Let every all that I am, breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. power and majesty. Power and majesty, Praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound at the sound of your name. Lord, we sing for joy I sing for joy at the word of your hand. Forever I love. forever I love Yes, you. church. Forever Let's I declare this, that
Nothing compares. Nothing compares To the promise I have in you. Sing. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy. Sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Let's sing. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have. For the last time, church. Nothing compares to the promise I have in you. Yes, Lord God, hallelujah. There is literally nothing that can compare to you, Panginoon. You are the greatest. You are the highest. And Lord, wala nang mas makakahigit pa sa inyo. Especially, Lord, to think that you loved us unconditionally, Panginoon. And Lord, we know that marami kaming kinakaharap na challenges, Panginoon. We are facing trials, Panginoon. And minsan, bilang tao, hindi namin maiwasan na malungkot. Hindi namin maiwasan na mag-doubt. Hindi namin maiwasan na lumayo sa inyo, Panginoon. But still, Lord, you keep reaching out to us, Lord God. You keep opening up our hearts, Panginoon. And when we come back to you, Panginoon, you are trading all of those sorrows into joy, Panginoon. And Lord, wala nang masasarap pa na pakiramdam na kung saan ang Panginoon na sobrang makapangyarihan, sobrang mapagmahal na to the point na lahat gagawin para sa amin, Panginoon. Even sacrificing your own Son, Panginoon, just for us to have a way to reconcile with you, Panginoon. And Lord, we owe everything to you, Panginoon. Because of your grace, Panginoon, we are here. Because of your grace, natatamasa namin yung blessings na hindi namin deserve, Panginoon. And so, Lord, we praise, we shout your name, we sing unto you, Panginoon, as a way of our thanksgiving, Panginoon, as a way of responding to your goodness and to your greatness, Panginoon. So now, Panginoon, we offer up ourselves, everything that we've got, Panginoon, all our time, all our talents, Panginoon, all our treasures, Lord. Lahat ito, inaalay namin sa inyo and you alone, Panginoon. And so, Lord God, ngayon we are opening up our hearts, Panginoon, para sa inyong correction sa amin through your sermons, through your word. And also, Panginoon, may you make us remember, Panginoon, how you were wounded, Panginoon, when you took up that cross, so that we may be able to commemorate with you on that cross, Panginoon. So, Lord, sa inyo po namin binibigay lahat ng itong papurit at pasasalamat at wala ng iba. At lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus at sa tulong ng Espiritu Santo. Lahat tayo magsabi ng Amen.
stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. 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 You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You
Purihin po ang Panginoon sa umagang ito at kagalakan sa puso ng ating Panginoon Diyos na bawat isa sa atin ay muli makasama sa dako ng banal na hapunan. Sa oras na ito, nais ko pong basahin dito sa unang Corinto chapter 12 verse 27. Ganito ang sinasabi, kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Dito po mga kapatid, may binanggit po ang ating Panginoon Diyos na kung tayo ay hindi karapat-dapat, una, magkakasala tayo sa dugo, sa laman ng ating Panginoon Diyos. Ikalawa, magkakasala tayo sa dugo ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang sabi niya rito sa 24, nung siya ay dumampot ng tinapay at kanyang pinagputol-putol, ang sabi niya, alalahanin daw natin yung kanyang ginawa. Yung pag-aalala natin sa ating Panginoon Diyos, ipinapakita po sa screen. Kung ano yung kanyang ginawa, siya ay bumaba para sa atin. Bumaba siya dahil sa ating mga kasalanan. At pinapakita dito kung paano siya pinahirapan, paano siya ipinako sa krus, paano siya sinaktan, paano siya binugbog. Na ang lahat ng yun ay para ay tayo dapat ang nasa kalagayan yun. At sinabi rin po dito sa banal na hapunan, na nung siya ay dumampot ng banal na dugo ng saro, ito ay halimbawa ng pagkakasala natin sa dugo ng ating Panginoon Diyos. Ang dugo ng ating Panginoon Diyos, ito po ay nabuhos dahil sa ating mga kasalanan at ito po ay upang malinisan din po ang ating mga kasalanan. Kaya sa oras na ito, kung tayo po ay hindi karapat-dapat, sapagkat tayo po alam po natin na mayroon tayo nagagawang kasalanan araw-araw. Pagkagising pa lang po natin sa umaga, nakakapag-isip na hindi tayo o tayo ay makasalanan at yun po nagiging dahilan na tayo ay nagkakasala kapag tayo ay hindi natin sinisiyasat ang ating sarili. Kaya ang sabi niya rito, datapat siyasatin ninyo, siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom sa hatol ng kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang kanyang sarili. So sa oras na ito, ang nais na ating Panginoon Diyos bago natin kanin ang simbolo ng kanyang pagmamahal sa atin, kanyang kadakilaan, ay balikan po natin na ating mga sarili. Ano po ba yung nagawa natin mga kasalanan? At ihingi po natin ang kapatawaran sa ating Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Muli sa umagang ito, kami po ay nagagalak at nagpapasalamat sa iyong dakilang kabutihan. Sapagkat sa oras na ito, narito ang iyong mga anak upang alalahanin ang iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Na kung paanong ikaw ay bumaba sa langit upang iligtas nyo kami sa tiyak na kapahamakan, na kami dapat ang ipako sa krus, paluin, bugbugin. Subalit ayon sa iyong pag-ibig, Ama o Diyos na buhay, kami ay hindi nyo hinayaan bagkus ikaw ang umako ng lahat ng mga ito. Aming ipinagpasalamat, Ama, sa kabutihan mo, Ama, sapagkat ang aming mga kasalanan ay nahugasan sa pamamagitan ng iyong dugo. Sa oras na ito, ang banal na hapunan ito ay kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Kung ang aming mga puso, Ama, ay karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Mayroon kami mga nagawang kasalanan araw-araw. Sa pagkagising namin sa umaga, O Diyos na buhay, kami ay nagkakasala. Patawarin niyo po kami, Ama. Patawarin niyo kami sa mga pag-iisip na hindi namin nakukontrol ang aming mga sarili, na kami ay nakapag-isip na hindi maganda, Ama. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na sa pagdalo sa bahay, sambahan, minsan kami ay hindi handa, na basta na lamang kami pumupunta rito na hindi namin alam ang kahulugan ng pagsamba, Ama. Patawarin niyo po kami maging sa pag-awit. May mga pagkakataon na hindi galing sa aming puso. Inihiling po namin ang kapatawaran ang mga bagay na ito. Inihiling din po namin ang kapatawaran ang mga pagkakataon na minsan may mga salita na ito ay pumapasok sa aming puso. Subalit, paglabas namin sa bahay-sambahan ay hindi ito na isa sa pamumuhay. Patawarin niyo po kami sa lahat ng mga kasalanan ito. At sa oras na ito, nais po namin na aming mga puso na kami ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Sapagkat ang lahat ng ito ay gawain makalangit, Ama.
Ang lahat ng ito ay aming pinapasalamat at dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ay ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, at nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol, at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po nating kanin at tinapay. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos ng mga kapunan, sinabi ang sarong ito ang siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa pag-alaala. Sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Muli po isang kagalakan sa bawat sa atin, pagkabasa sa banal na salita ng ating Panginoon. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Good morning po. Are we blessed? Amen. Yan. Napakabuti po na tayo laging may kalakasan, may buhay. Yan po ang pangako ng Panginoon sa sino man pong nagnanampalataya at nagtitiwala sa Kanya. No? Tayo po darako muli sa ating pong pagbibigay. Nais ko pong basahin po sa inyo yung po sa aklat po ng Lucas. Sa aklat po ng Lucas 12:15, 21. 15 pala po, sorry. Yan. Sa Lucas 12:15. Sabi po rito, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayong lahat. Mag-ingat kayong lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Sino po yung nakabasa na rito yung sa Facebook, yung nakalagay ay, ang taong walang pera, hindi daw siya yung pinakamahirap na tao sa mundo, kundi ang taong walang Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi po kasi sukatan ng kayamanan ang pera at salapi. Dito sa pag po sa circular na mundo, makikita po natin, yun po yung batayan. Pag mahirap ka, wala kang pera. Pero in Christian world po, pag po tayo may, sabi nga, pagka tayo ay nasa pananampalataya sa Panginoon, once na nasa ating po ang Panginoon, tayo po yung isa sa pinakamayaman. Kasi tayo po yung tagapagmana ng Diyos, di po ba, yung pinangako niyang langit. So, tayo man po lahat dito ay, sino po ba dito ang walang utang? Taas po ang kamay na walang utang. Amen. Lahat po tayo may pinagkakautangan, lahat po tayo may mga kanya-kanyang suliranin. Hindi man maring in terms of financial, maring hindi man financially, pero lahat po tayo for sure may pinagdaraanan. So, ang tao pong walang Diyos, isa po yun sa pinakamahirap. Kasi ang kayamanan daw po ay state of heart, state of the heart. Hindi po yan dahil sa sukat or dami ng iyong yaman. Kasi marami pong tao, napakayaman na. Sila pa rin po yung halos walang ginawa, walang tulog, kundi ang kanila pong buhay, ang kanilang oras ay walang ginawa kundi gugulin yung buhay nila sa pag-acquire pa ng mas marami. So, it's the state of heart. Kung kayo kontento dun sa buhay na ibinigay sa inyo ng Panginoon, tayo naman po ay pinagpapala. Hindi naman po sinasabi rito na tumigil tayo sa paghahanap buhay. But then, if you are focusing on those earthly things na nagkakaroon na po kayo ng, sabi nga rito, nadadivert na po yung lahat ng atensyon nyo, yung pamilya nyo, napapabayaan nyo na, hindi na po yun kaiga-igaya o kasiyasi sa paningin ng Panginoon. Sino po yung nakakaalala po nung succeeding verse po nito, yung pong sinabi doon po sa isang mayaman lalaki na siya po ay nagkamit ng napakaraming kayamanan during those time, doon po sa panahon ni Kristo, na sinalaysay niya po yung isang talinghagan. Sinabi niya doon, yung isang mayaman na marami siyang pong anihin. So, during those time po kasi ang basihan po ng kayamanan, yung rami ng bukirin, yung mga tupa, yung mga ships na mga
na-acquired mo or pag-aari mo. So dito po, yung sinabi po ng Panginoon dito, sinabi niya yung isang mayaman daw na sabi niya, marami na akong marami na akong naipong mga, ibig sabihin, yung mga grains. So sabi niya, papagiba niya yung maliit niyang kamalig, papagawa siya ng mas marami. Pero sabi doon ng Panginoon, hangal, sabi niya dito sa 20 po, sa same chapter po, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mo ngayon mapupunta ang inilian mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Panginoon. So yun po yung napakagandang reminder po sa atin. Hindi po dahil wala tayong pera, mahirap po tayo. Mayaman po tayo pag may Diyos po tayo. Amen po ba? So, ang sabi po ng Panginoon, yung pag-iipon daw po ng kayamanan, doon natin gawin sa langit. Kasi doon po walang tangang naninira, walang magnanakaw, walang mang-hold up sa inyo, hindi po mababangkrap yung bangkong inyong pinaglagyan. Kasi dito po sa mundo, in reality, unstable po, wala pong kasiguraduhan ng lahat ng bagay. Maring, ngayon financially stable ka, pero bukas makaluwa, maring mag-sink or mawala lahat ng iyong pinaghirapan o pinag-ipunan. So, ang challenge po ng Panginoon sa atin, sabi niya doon, sa langit kayo mag-ipon. Kasi kung nasa ng inyong puso, na doon din ang inyong kayamanan. So, ito pong pagbibigay, isa po itong way how to earn para po doon tayo mag-ipon sa langit. Kasi ito po yung way natin para mas marami pa po tayong may invest para po sa Kingdom of God. Kasi yung pong pag-i-invest natin ditong ginagawa, yun naman po hindi naman po sa wala na pupunta eh. Lahat po yan, yung pong ating mga binabayaran dito. Kaya po tayo may mga aircon. Isipin niyo po kung siguro walang nagpapatuloy sa pagiging generosity na magbigay, maaaring na lahat tayo may hawak na pamaypay. Pero sa biyaya po ng Panginoon, salamat po sa bawat isa na tunay nga na nandun po yung pagkakaloob, yung kanilang puso, yung heart of giving, na talagang bukas po yung puso sa pagbibigay. Nakaka-bless po na pag po tayo lahat kasi generous sa Panginoon, hindi lang po tayo ang pagpapalaya ng Panginoon. Maging lahat po ng ating mga, sabi nga po sa aklat po ng Genesis, mula sa hanggang sa susunod ng mga salinlahi, kanya po tayong pagpapalain. So, tayo po'y magbigay, impukin po natin yung kayamanan, hindi lang po dito sa lupa, lalong higit po yung sa langit. Hindi po masamang mag-acquire dito, pero mas dapat po natin pagtuunan kung ano po yung, sabi nga, pag po kasi ang pag-asa po natin ay dito lang sa lupa, tayo po yung pinakakawawang tao. As a Christian, as a follower of Jesus, yung pong mag-acquire ng para sa Panginoon, yung po yung ating masangarin. Ngayon po tayo po'y manalangin. Yes, Lord, Panginoon, salamat po na marami sa umagang ito na tunay nga, Panginoon, yung kalakasan na meron po kami, buhay, mga hanap buhay, lahat po namin pinagkikitaan na sa iyong kalooban, patuloy po namin pinagpapasalamat sa iyo, na tunay nga, Panginoon, na hindi mo po kami pinagkukulang, hindi po kami pinababayaan. Tunay nga, Lord, na bagamat minsan may mga kasalatan kami pinagdaraanan, mga problema financially, but then, Panginoon, alam po namin hindi niyo po kami pababayaan. Gaya ng iyong sinabi sa iyong mga salita na you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Alam po namin na may mga stages of life na maaaring dumaan kami sa mga kagipitan. Pero, Panginoon, alam po namin, sa pagka kami may tiwala sa iyo, po kami papagtagumpayin. Hindi lang po sa pinansyal, maging sa lahat po ng aspeto ng aming buhay in spiritual, Panginoon. Gabayan niyo po kami at patuloy po kaming samahan, Panginoon, as we walk in this life, in your faith, Panginoon. Sa aming pananampalataya sa iyo, gabayan niyo po kami. Maging generous po kami sa pagbibigay dahil alam po namin na ito po yung kalooban mo sa bawat isa po sa amin. Hindi ito bilang suhol, Panginoon, but then ito po yung isang pasasalamat sa kabutihan mo sa bawat isa po sa amin. Gamitin niyo po ang aming mga lakas, buhay, mga treasures, Panginoon, upang ikaw ay mapapurihan namin. Tunay nga, O God, yun lang po kaya namin ibigay at balik sa iyo dahil yung higit na yung isinakripisyo para sa amin ay higit pa po kaysa sa anumang kaya namin ibigay sa iyo, O God. Alam po namin na ipinaghandaan po kami dyan ng tahanan sa langit na bayan na iyong pinangako sa bawat isa po sa amin. Maraming pong salamat, maging Panginoon, yung pong aming mga ibibigay na kaloob, pagpalain niyo po ito, magamit pa po ito para sa kalalago at kalalawak pa ng iyong kaharan dito sa lupa. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ito po ang aming panalangin na may pagpupuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
your faithfulness, O God. Is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. Is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You use the weak to lead us strong. Lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Sabihan niyo po kami, let's sing. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Sing, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Sing, for me, for me, for me, for me, for me. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang mabiyaya at mapagpala at masayang selebrasyong linggo ng pagsamba na sa ating Panginoon. Hindi, sige, okay. Kakanta na lang ako. Okay, uunahan ko na, samahan niyo po ako sa unang pagpapasalamat sa ating Panginoon. Uunahan ko na po ang aking song offering ng pagpasalamat sa ating Amang Diyos. Madalas sa'yo'y nahihiya, naisip ko'y itong mukha, at lakas loob lamang ito, sambit lang umaasa sa'yo, dakilang awa.
Amen. Good morning po sa atin lahat. Okay, praise God. God is good. And all the time, praise God. So, magandang umaga po ulit sa atin lahat. At isa na naman pong privilege na narito po na mabigyan po ako ng pagkakataon upang makapag-share po ng salita po ng Panginoon po sa atin lahat. So, it's a privilege and an opportunity na hindi po dapat palampasin dahil ang pag-share po ng salita po ni Lord is napakaganda pong blessing talaga yan. Hindi mababayaran ng kahit ano pang salita, ang pera po yung pag-share po ng gospel po ni Lord. Now, balikan po, bago tayo magsimula sa ating pag-aaral po, nagsimula po ang turo ni Pastor Rodel tungkol po sa ating mga ginagawa po dito sa ating gawain po. Ating pong worship service. Pinapaliwanag po sa atin ano ba ang mga ginagawa natin, ano bang halaga ng ginagawa natin. Kasi na nakaraang Sunday, nagkaroon tayong discussion ng mga nakaraan, what is worship? What is our service na ginagawa po natin dito? Pinag-aaralan po natin yung mga ginagawa natin every Sunday dito sa bahay-sambahan po. Now, makikita natin dito sa pag-aaral po, na magsimula po si Pastor Rodel, hindi lang to basta ritual na ginagawa po natin o yung mga nakasanayan po nating gawin. Yung para bang normal lang, parang kumakain lang. Pero hindi po, merong mas malalim na meaning po yung mga bagay-bagay na to. Sabi nga po dito, we have learned that we are created to worship. Kasi po ang God natin is worth our worship po. Ang design po kasi natin as an individual, we are created to worship Him. Not necessarily kumakanta, pwede ka nagserve, pwede ka rin nagserve sa Kanya sa ating mga trabaho, sa ating mga businesses po. Sabi nga ni Pastor Rodel sa atin, let us remember that true worship goes beyond ritual of external displays. It is a heartfelt expression of our love, devotion, and surrender to our Lord and Savior, Jesus Christ. Yan po ang pilala sa atin nasa atin ni Pastor Rodel po. Hindi lang ito normal na ginagawa natin. Mahalaga po ito. Kasi nariyan po yan po yung pagdi-display natin, isinasabuhay po natin. Narito po tayo, kumakanta tayo, nakikinig na salita ni Lord po. Lagang, wino-worship natin siya. Kasi hindi lang ito panlabas. Heartfelt expression po ito ng ating pagmamahal po sa Kanya. Yung devotion po natin, yung pag-surrender po natin, kaya tayo nagtataas po ng ating kamay. Lord, I surrender everything to you. Binibigay ko sa iyo lahat. Sa iyo lahat to. All of me, I am giving all to you. Yan po ang ginagawa natin sa ating pag-worship po. Now, napag-usapan din po natin, ito naman nakarang linggo, ano ba ang Lord's Supper? Ito ay subject sa maraming discussion po, maraming debate po. Kasi nagkakaroon tayo ng banal na hapunan sa umaga. Which is, kung titingnan natin, bakit ganon? Supper in the morning, di ba dapat breakfast? Pero pinaliwanag sa atin, wala naman yun sa oras wala naman yung sinasabing gabi, kailangan gawin mo yun. Kino-commemorate mo. Kasi dun sa banal na hapunan po, na doon commemoration, proclamation, and communion po with our Lord Jesus Christ po. Kino-commemorate natin yung sacrifices na ginawa niya sa cross of Calvary. Kino-commemorate niya yung mga sacrifices na ginawa po natin. Pinoproclaim natin, sino ba siya? He is our Lord and our Savior. We're proclaiming Him. And yung communion po, yung pagpartake natin sa communion, doon sa banal na hapunan po mismo, doon sa tinapay at sa juice na nating iniinom. Kung titingnan natin talagang pinaka-concept nito, very private to It's between you and God. Yes, nakikita ng mga kapatid mo, kapatid natin, umiinom tayo ng juice, kumakain tayo ng tinapay. Pero ano ba yung nasa puso mo habang pinapartake mo yun? Are you just partaking it just for the sake of participation, ritual na ginagawa mo? Or habang pinapartake mo yun, inaalala mo ba yung tinapay which represents the body of our Lord Jesus Christ,
na talagang nabugbog, talagang hinagupit, pinahirapan siya, sinuntok siya, nasira ang katawan ng ating Panginoon Diyos dahil sa ating mga kasalanan. At yung katawan ni Lord na nasira, it represents the healing of our body sa anumang sickness na meron tayo sa katawan. At yung dugo, yung juice, it represents the blood of our Lord Jesus Christ. Ang dugo na yun nagre-represent ng dugo na tinagis ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng ating kasalanan po. It's our intimate expression, Lord, I remember you, I commemorate you, I am in communion with you sa ginawa mo sa cross of Calvary. It's a private moment between you and God alone. Makikita ng ibang tao na ginagawa mo, pero it's between you and God. Kayo nag-uusap po doon sa Lord's Supper po. At ito naman nakaraang linggo, na-discuss sa atin ni Pastor Kit ang kahalagahan ng pag-worship po. Ang kahalagahan ng worship, hindi lamang ito nalilimita sa pagkanta lamang. Hindi po lang ito tumitigil sa pag-awit. Kasi pinakilala sa atin ni Brother Kit, ang pag-worship po is a biblical practice po. Ginagawa na ito noong panahon pa po ng Old Testament hanggang New Testament po. It's our expression of our worship. It's our response to God's goodness. It strengthens the unity in the church, and it's our glimpse of our future po. Katulad nun, pagkanta, habang kumakanta tayo, yung emotion natin, maapaw po yan. So sa pagkanta po natin, na-express natin gano'n natin kamahal si Lord. Sabi nga, pag nakikinig tayo ng, sabi na nga ni Pastor Kit, pag nakikinig tayo ng music, it affects our emotion. Kaya sa pagkanta natin ng praise and worship, nakikita natin gaano kamahal tayo ni Lord. Nakikita natin ano ba ang ginawa niya sacrifices para sa atin po. Tsaka it responds to our God's goodness to us. In our praises, we respond to Him, Lord, thank you. Kahit ako'y makasalanan, narito pa rin ako, nagpupuri pa rin ako sa iyo. And it strengthens the unity of the church. Kasi kumakanta tayo in unison eh. United tayo eh. Isang boses lang tinataas natin. At pinamaganda rito, it's our glimpse of the future. Kasi once we go to heaven, doon sa ating heavenly abode, it's a 24/7 worship service. Kaya kung narito ka sa lupa, ilang minuto lang ng pagpa-praise and worship is nagsasawa ka na, better think, ano ba ito? Ano bang ginagawa ko? Kasi in preparation yan sa pagpunta mo sa heaven eh. In praise and worship, 24/7 tayo magpupuri doon. At ang maganda doon, kasama na natin si Lord. Dito, inaabot pa natin siya eh. Hindi natin siya nakikita physically. Pero pag naroon na tayo sa heaven, kasama na natin siya. Napakasarap na magpuri noon. Pag kasama mo na si Lord, kinakantahan mo siya, katabi mo, nasa harapan mo, lagang may express mo sa Kanya yung pagmamahal mo sa Kanya. Now, this morning, as we continue our series sa discussion ng ginagawa natin every Sunday, meron tayong isa sa gawain dito na pag-aaralan po natin. Now, isa ito sa mga essential sa gawain po natin. Pero, ito yung topic na marami sa atin ang may struggle pa po. Marami po sa atin dito ang nahihirapan pa sumunod dito. Kasi itong topic na to, subject din to sa mga discussion, subject din sa mga debate, itong mga topic na to. Honestly, ito po yung first time kong i-share to. Dahil po, ako yung nahirapan din dito na matagal na panahon. Naging struggle ko rin po ito. Pero by the grace of God, unti-unti po, hindi ko pa po sinabing, okay na ako ron, meron pa rin po pinagdadaanan, unti-unti po, nai-apply na po sa buhay namin at sa pamilya ko po. Ang topic na po ito ay bihirang discuss sa church kasi controversial po ito. Pero kailangan natin pag-usapan po ito eh. Hindi pwedeng pag-usapan to. Now, this morning, malalaman natin kung bakit kailangan natin itong gawin sa ating pag-worship every Sunday. Now, ang title po ng sermon ko ngayon is, Why do we give our offering? Why do we give our offering? Why do we give our offering? Offering, pagbibigay.
Kanina, ni-share ni Brother Richard sa pagbibigay yung dapat yung puso mo, tinitingnan mo, which is correct naman. Sa church kasi, ganito yan. Pinag-uusapan natin dito sa salita ni Lord. Buhay natin kumpara sa salita po ni Lord. Pinag-aaralan po natin yan. Paano mag-pray, paano baguhin ang buhay po natin through the Word of God. Pinag-aaralan natin yan. Tama yan. That's good. Pero alam nyo ba sa Word ni Lord, sa Bible po, pinag-usapan din ng pera po. At napakaraming pagkakataon po pinag-usapan ng pera. Sabi nga po doon sa isang mga scholar po, Jesus talked about a great deal about money. Sabi dito, about 16 of 38 parables were connected with how to handle money and possessions. In the gospel, an amazing 10 verses, 288 in all, deals directly with the subject of money, pera. Now, sa Bible daw po, merong 500 verses on prayer, less than 500 verses on faith, but more than 2,000 verses on money and possessions. Bakit ganon? Bakit nagpo-focus si Lord doon sa pera? Mamaya malalaman po natin bakit ganon po. Ang title po natin sermon ngayon is, Why do we give our offering? Magaan pakinggan. Offering eh. Pero what if baguhin natin ang tanong? Why do we give our money to the church? Okay po bang pakinggan yon? Hindi po ba medyo makwan na to, mabigat na to? Pera na usapan eh. Lalo na sa panahon po ngayon. Ang hirap kumita ng pera. Ang inflation napakataas. Maraming nanghihirapan sa trabaho, maraming maliit ang sweldo, pero ganito usapan eh. Why do we give our money to church? Why do we give our money to church? Tingnan niyo po yung tanong na yan ha. Why do we give our money to church? Kung titingnan natin sa mga English teachers, tama naman po yung construction ng sentence, di po ba? Sa mga English, sa mga magagaling sa English. Tama po ba ang construction ng sentence? O may mali po? Tama po ba? Okay, great. Tama. Praise God kung ganun po. Pero tingin nyo, tama ba yung tanong na yan? Ano tingin nyo? Tama po ba yung tanong? Pwede po magsumagot. Tama po ba ang tanong? Okay, praise God. Pero kung titignan natin to, para po sa isang mga, hindi po tama sagot eh. Hindi po tama yung tanong. Dapat po ang tanong is, it's not our money. It's God's money that He entrusted to us. Hindi natin pera yan. We are not giving it to the church. We are giving it to God. Bakit ko nasabing mali yung tanong? Kasi sabi sa Psalm 24, 1 and 2, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it, for He founded it on the seas and established it on the waters. Saan ba kayo naroon? Saan ba tayo naroon? Nasa earth tayo. Lahat tayo nakatira po dito. Ang damit na sinusuot natin, ang hangin na hinihinga natin, ang pera nasa bulsa natin, ang perang nasa bangko, ang property natin, ang kotse natin, galing lahat kay Lord po yan. Kaya magtataka ka, bakit pa ako magbibigay? Hindi. Bakit? It's not our money. It's God's money po. Sabi rin sa 1 Corinthians 4:7, for who makes you different from anyone else? What do you have that you do not receive? If you did receive it, why do you boast as though you did not? So, ganyan po eh. Hindi natin pera to. Entrusted lamang tayo sa pera meron tayo. Pag sinabi natin matalino ako, si Lord ang nagbigay ng talino na yan. Magaling akong kumanta, si Lord ang nagbigay niya sa iyo. Magaling ako sumayaw, si Lord din ang nagbigay niya sa iyo. Kasi narito ka sa mundo at pag-aari ka ni Lord. Dinesign niya tayo, bawat isa, for worship. At yung talent na meron tayo, yung kakayahan na meron tayo, dinesign ni Lord para i-worship natin siya through that talent, through that skills, through that abilities po. Kaya lahat po yun is para kay Lord po. Sabi nga natin dito, no matter how much money we have,
in our bank accounts or whatever in our pockets, it's not ours. It's the Lord's. Lahat po yan. Yung damit natin, lahat. Kay Lord lahat yan. Pero yung meron din mga ibang tao na nagsasabi naman, kasi napakasipag talaga nila magtrabaho lagang kayod kabayo Ang magiging tanong niyan akin ito. Pinaghirapan ko ito Dugo at pawis ang pinuhunan ko para kitain at may pundar ito. I agree with you. Napakasipag mo Sa mga OFW, I could relate. Sa gantong panahon, petsa 19, ito yung petsa de peligro Ang mga OFW, pag gantong panahon po, kasi napadala na lahat yung pera sa Pilipinas, para makakain, makasurvive po, ang pambansang pagkain ng OFW is Lucky Me Pancit Canton po. At nilagang itlog. Pantawid na yon. Ay tatawid niya hanggang, kasi ang sahuran po sa ibang bansa is end of naman palagi. Dito, 15 katapusan Sa ibang bansa, laging end of naman. Kaya gantong panahon, petsa de peligro na. Pag may pera pa, ang isang kabayan po, century tuna, mapera pa yan. Okay pa yan. Kasi may century tuna ka pa Pag medyo nababawasan na, yung chicken hotdog, kasi mura lang sa ibang bansa yun Pero pag talaga sagad-sagaran na, Lucky Me, tsaka itlog na lamang po. Pag tumuloy pa yan, itlog na lang. Hanggang dumating katapusan, tubig na lamang po. So kasi masipag ang mga Pilipino nagtatrabaho. Ganun ang mentality. Pero ko to. Bakit ko bibigyan sa church? Pinaghirapan ko to. Ako may-ari. No, kapatid. Yung kakayahan mo para magtrabaho, binigay sa iyo ni Lord yan. Binigay sa iyo ni Lord yan, abilities mo para kumita ka. Kaya, pag nagtanong, why do we give our money to church? No, it's not your money. It's God's money po. Kaya kung titingnan natin, ang may katanungan pa rin lalabas yan Kung ibinigay na ni Lord, bakit kailangan pang ibalik? Di ba tama naman? Ikalawang tanong, kay Lord na nga ang mundo kailangan pa ba niya ang pera? Think about that. Binigay na sa iyo Bakit mo pa babawiin, Lord? Kala ko ba pinagpala mo ko? Bakit ganun, Lord? Sa iyo na nga mundo, pati ba yung pera ko, kukunin mo, pinaghirapan ko naman to. Just think about that. Pero before we proceed to our message, let's bow down our heads and let's pray po. Father God, sa matamis sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat po kami ngayong araw na to. Kami narito upang mag-aral po ng iyong salita, Panginoon Diyos. Lord, nawa po, buksan niyo po ang aming mga puso't isipan sa mga aral na ituturo niyo po sa amin through your abang lingkod, Panginoon Diyos. Lord, override my preparations, Lord God. Kayo po nawa manguna, kayo magsalita, Panginoon Diyos. Lord, linisin niyo po ang mga puso at isipan namin sa mga balakid para po hindi makapasok sa salita niyo, Lord, para makapasok po ang salita niyo, Panginoon Diyos. Lord, kayo po nawa ang banal na Espiritu ang manguna sa gawain na ito at kayo po ang mag-glorify sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. So, going back sa our message, ang pinaka-main verse po natin ngayong umagang to is makikita po natin sa 2 Corinthians chapter 8, 1-5 and 11-14. Sa verse 1-5, nakalagay po dyan, 1 Corinthians 8, 1-5, Tagalog po, mga kapatid, gusto naming malaman nyo ang kabaitan ng Diyos sa mga churches sa Macedonia. Nakaranas sila ng matinding pagsubok, pero masayang-masaya pa rin sila at sobrang mapagbigay kahit gipit na din sila. Sure ako sa nagbigay sila ng abot na makakaya nila. Actually, sobra pa nga walang pumilit sa kanila na gawin yon. Nakiusap pa nga sila na maging part sila sa pagtulong sa mga kapatid sa Judea. Sobra pa yon sa ine-expect namin sa gawin nila. Una, binigay nila ang sarili nila sa Panginoon, tapos binigay nila ang mga sarili nila sa amin kung yun ang gusto ng Diyos. Going to verse 11, kaya sige, tapusin nyo na ang inumpisahan ninyo. Kung gaano katindi ang effort nyo noon sa pinaplano nyo, gawin din ito dapat sa pagtatapos nito.
Ibigay nyo ang tulong na kaya ninyo kasi kung gusto nyo talagang magbigay, tatanggapin ng Diyos kung anong meron kayo. At hindi niya hahanapin ang wala sa inyo. Hindi ko sinasabing dapat gumaan ang buhay ng iba at mabigatan naman kayo. Pero since mas nakakaluwag kayo ngayon, patas lamang na tumulong kayo sa nangangailangan. Tapos pag kayo naman na nangangailangan at sila naman nakaluluwag, matutulungan nila kayo, kaya patas lang kayo. Yan po yung pinaka-common na madali nating intindihin. Ang ginagamit ko pong mga version sa Bible po, yung Pinoy version po. Kaya makapansin nyo, iba po yung pagkakabalangkas po niya. Pero na po kailangan iparating natin talaga, ibigay po natin talaga yung true meaning ng sinasabi po. Huwag na natin, idirekta po natin. Yung po ang dapat natin gawin bilang mga mananampalataya, alamin po natin salita po ng Lord. Pero itong umaga po to, 3 katanungan ang sasagutin natin. 3 questions that we need to answer. Or points that we need to study. Unang-una, first point is, we honor God when we give. Ikalawa, we give to what we value. At ikatlo, we help grow this church in our giving. Now, sa first point, we honor God when we give. We honor God when we give. Makikita natin sa verses 1 to 3. Sabi diyan, mga kapatid, gusto namin malaman ninyo ang kabaitan ng Diyos sa churches sa Macedonia. Nakakaranas sila ng matinding pagsubok, pero masayang-masaya sila at sobrang mapagbigay kahit gipit na sila. Sure ako na nagbigay sila ng abot ng makakaya nila. Actually, sobra pa sa kaya nila. Walang pumilit sa kanila na gawin yun. Makita niyo mga taga-churches of Macedonia, nakakaroon sila ng matinding persecution tsaka hirap po. Pero naroon pa rin sa kanila yung puso ng pagbibigay. Kasi alam nila yung sinasabi sa Acts 20:35, mas blessed ang magbigay kesa tumanggap. Tayong lahat na narito po ngayon, lahat tayo blessed. Naniniwala po ba kayo? Praise God. Yung paggising pa lang po natin sa umaga, yung magising tayo, it's a blessing already. Kasi yung sa pagtulog po natin, hindi natin malalaman kung magigising pa tayo Marami na po tayo nababalitaan ng gano'n, natulog na masaya, pero hindi na po nagising. Tayo po, narito tayo, nagising pa po tayo, nakakain tayo ng breakfast, nakapagkape tayo, nakapagsuot tayo ng damit, nakakalanghap tayo ng hangin, nararamdaman natin yung init ng araw. It's a blessing already po. Lahat tayo blessed. Huwag nating itigil ang blessing sa pera lamang po. Tandaan po natin, lahat tayo ay blessed. Habang buhay tayo sa mundo, wala tayo nararamdaman, nakaramdaman, tayo ay pinagpala po ni Lord. Naalala ko nga po tuwing summer, nagreklamo tayo, mainit, pawis na pawis tayo. Pero kung titingnan niyo po, blessing po yun Yung nararamdaman mo yung init ng araw, tsaka init ng panahon, is a blessing already. Kasi kung meron ka sakit, hindi mo mararamdaman yung init, giginawin ka pa. Kaya habang nararamdaman mo yung nasa paligiran mo, yung simoy ng hangin po, it's a form of blessing po ni Lord po sa atin. Ngayon naman, kung titingnan natin sa finances, iba't iba pong level tayo dyan. Kasi may kanya-kanya tayong kakayahan kung saan po tayo pinagpapala po ni Lord. Maaring kita ni kapatid, mas malaki sa kita po natin. Pero may kadahilanan po yun yung ating mga kinikita po. Pero blessing po yan, tandaan po natin. Pero kung titingnan nyo sa verse natin ngayon, yung mga kapatiran sa Macedonia, hindi pa rin po napigilan ng kanilang hirap sa kanilang kakulangan sa pera po. Despite na meron silang kakulangan sa pera, naroon pa rin po yung saya ng pagbibigay po. Kasi alam nila pag nagbigay sila, ma-honor po si God. May babalik na yung papuri sa Kanya, pinapahalagahan po nila si Lord. Kaya pilit sila nagbibigay. Basahin po natin mabuti yung verse. Nagbibigay sila sa abot ng makakaya nila. Actually, sobra pa nga sa kaya nila. Walang pumilit sa kanila na gawain yun. Bukal sa puso po yung pagbibigay.
bukas sa puso nila yung tumulong, bukas sa puso po nila yung pahalagahan, bigyan ng honor po ang ating Panginoon po. Alam nila sa puso nila ang blessing na tanggap nila ay galing kay Lord po. Tayo po, dito sa COC San Pedro po, we are all channels of blessing po. Mga binibigay po natin dito, kahit sabihin natin, Lord, konti lang kaya ko ngayon. Walang problema doon. Every peso counts. Yung peso po na binibigay po natin dito sa gawain na to, nagagamit po yan para pag-share po ng gospel. Nagagamit po yan para mas marami pong tao makakilala po sa ating Panginoon po. Kasi we honor God in our giving. Remember that. When we are always giving, we are honoring God po. Sa ating pabibigay, nare-recognize natin na Diyos ay mapagkakatiwalaan. Minsan kasi magbibigay tayo, walang-wala na po tayo eh. Pero dahil sa nagtitiwala tayo kay Lord, Lord, I entrust everything to you. Ikaw may ari ng langit at lupa. Ikaw may gawa sa akin. Ikaw nagbigay sa akin ng pagpapala. I trust you with my giving. I trust you with my offering. I trust you with my tithes. Bahala na po kay Lord. I surrender everything to you. Dahil may tiwala tayo sa Kanya. Di po ba tayong mga tao, pag meron tayong tiwala sa isang tao, pag nangako yung panghahawakan natin? How much more kay God po? Panghawakan natin po yung pangako po niya sa atin na tayo ay pagpapalain po niya sa John 10:10 po. Tandaan po natin, kasi ito yung bagay na mahirap eh. Pag-usapang pera na, medyo pigil tayo dyan. Hirap tayo dyan. Kasi ang usapang pera po, hindi lang pa sa money issue. Issue po ng puso yan eh. Heart issue po yan. Kaya sabi nga po dito sa Matthew 6:24, hindi ka pwedeng mag-serve sa dalawang amo. Either mahal mo yung isa o ayaw mo yung pangalawa. O magiging loyal ka sa isa at ire-reject mo ang pangalawa. Hindi ka pwedeng mag-serve sa Diyos at sa pera. Hindi ka pwedeng mag-serve sa Diyos at sa pera. Kaya usapang puso po ang pera. Kasi sabi nga ni Brother Richard, kung saan nadong puso mo, nadong ang kayamanan mo. Ngayon, ang puso mo na kay Kristo, nadong ang kayamanan mo kay Kristo po. Hindi ka pwedeng mag-serve sa pera at kay Christ na sabay. Wala pong middle ground. Either dito ka sa kaliwa or dito ka sa kanan. Mamili po kayo. It's your choice. Hindi po tayo pinipilit ni Lord po doon. Sabi rin sa Matthew 16:26, dahil ano ba ang mapapala ng isang tao kung makukuha man niya ang buong mundo, pero mawawala naman ang buhay niya? Siyempre, wala. Walang may bibigay ang tao kapalit ng buhay po niya. Tandaan po natin, in our giving, we should honor God. Sa pagbibigay po natin, i-honor po siya. Pahalagahan po natin siya. Dahil siya may-ari ng buhay po natin. Mamili ka, pera o Diyos? Pera o Diyos? It's up to you po. Ikalawang point, we give what we value. Sa verses 4 and 5, nakalagay po dyan, nakiusap pa nga sila, maging part sila sa pagtulong sa mga kapatid sa Judea. Sobra pa yun sa ini-expect namin na gawin nila. Una, binigay nila ang sarili sa Panginoon, tapos binigay nila ang sarili nila sa amin dahil yun ang gusto ng Diyos. Nagbibigay sila dahil binavalue nila ang pagbibigay po. Now, tayo po mga tao, pag meron tayong binavalue, pinaglalaanan natin panahon yan. Pag gusto natin maging healthy, health conscious tayo, gumagastos tayo sa vitamins, nag-enroll tayo sa gym, pinapalakas ang katawan natin, pati mga iba't ibang pampapogi, pampaganda, inalalagay po natin. Kasi we value our health. Now, pag pinapahalagahan natin ang mga anak natin, lagang kumakayod tayo, gumagastos tayo, pinapasok natin sa mamahaling eskwelahan. Kasi anak natin yan, gusto natin the best. Kaya binibigay natin sa kanila. We give all them the best. Pag pinapahalagahan natin ang asawa, syempre, ibibigay natin ang gusto niya. Sa sobrang pagpapahalaga natin sa asawa, kahit ATM, ibibigay natin sa kanila. Pati yung PIN code, hindi natin alam. Sila na nakakaalam. Dahil mahal na mahal natin sila. Ganon po yung pagpapahalaga.
Kasi gusto mo mapasaya lagi asawa mo eh. Yeah, Han, ito na ATM ko. Bahala ka na. Mahalaga yun, mahal mo siya. Kasi tayo mga binata, pag tayo nanliligaw, gusto natin the best yung binibigay natin sa babaeng nililigawan natin. Tama, mga binata? Ba, wala sumasagot. Tama, mga binata. Okay. Kasi gusto natin mahalaga eh, yung bibigay sa kanya. Kasi mahalaga sila, special sila eh. Naalala ko nga po na nanliligaw pa ako kay Chiki. Oh. Nagtatrabaho kami sa Quezon City. Ang bahay ko dito sa Laguna, siya sa Sampaloc. Ang schedule namin 2 to 10. Second shift, gabi na uwi. Nanliligaw ako sa kanya, papasok ako alas 2, 2 to 10. Ihahatid ko siya hanggang Sampaloc, alas 10 yun. Imagine kung anong oras na yun. Ang labasan namin sa Quezon City, ihahatid ko siya hanggang Sampaloc. Nagbibiyahe pa kami noon. Jeep lang sinasakyan. Tapos noon, siyempre pagkahatid mo, hindi ka lang basta aalis nung usap-usap mo na, pa-cute, mga ganon. Tapos, ano oras ka naalis noon? Then, uuwi pa ako ng Laguna. Cubao, Laguna pa. Tas pa hindi pa Laguna, hanggang Alabang lang, tas dito pa sa Pasita. Imagine, kasi sobrang pagmamahal ko sa kanya, yung binavalue. Ay, maniwala. Haba ng hair. So, ganun po yung pag-value nun eh. Mahal mo yung tao at lagi ni-spend mo ng oras. Kung talagang pinapahalaga mo ang buhay ng isang tao, magbibigay ka eh. Itong mga kapatid na sa Macedonia, sobrang pagmamahal niya sa mga kapatid sa Judea. They want to give. Gusto nila magbigay. Ibigay lahat. Kasi binavalue nila. Gusto nila makita nila ano ba ang halaga ng pagiging isa kay Kristo. Binavalue nila yung binibigay nila kasi alam nila, malalaman nila ano ba ang salvation, ano ba ang gospel, ano ba ang magandang balita. Sobrang pagbavalue nila kasi yung pagbibigay nila, expression ng pagmamahal nila yun eh. Binibigay nila, hindi man sila makarating doon, pinapabigay nila sa mga apostles kasi para makapag-ministry work ang mga apostles po doon. Ganon din po sa church natin. If we value our church here in COC San Pedro, we give our time, talents, and our treasures po. Sa pagbibigay po natin dito sa church, maraming tao sa San Pedro ang makakakilala sa Panginoon. Hindi lamang sa San Pedro, kundi sa karatig bayan po. Hindi rin tayo tumitigil dito. Nagre-reach out po tayo. Kaya meron po tayong mga churches at mga kapatiran sa Santa Rosa, sa Binyan. Kasi dahil po yun sa pagbibigay eh. Kaya kung nakapagbibigay tayo ng the best sa mga taong mahal po natin, why not give our best dito po sa church sa COC San Pedro po. Ikatlo po, we help grow this church in our giving. So verses 11 to 14, sinabi po dyan, kaya sige, tapusin nyo na ang inumpisahan ninyo. Kung gaano katindi ang effort nyo nun, pinaplano nito, ganun din sa pagtatapos nito. Ibigay nyo ang tulong na kaya nyo. Kasi kung gusto nyo nang talaga magbigay, tatanggapin ng Diyos kung nang meron kayo. At hindi niya hahanapin ang wala sa inyo. Hindi ko sinasabing dapat gumaan ang buhay ng iba at mabigatan naman kayo. Pero since mas nakaluluwag kayo ngayon, patas lamang na tumulong kayo sa nangangailangan. Tapos pag tayo naman ang nangangailangan at sila naman nakakaluwag, matutulungan nila tayo, kaya patas lamang tayo. Ganito po yan. Sa mga nakasama po ni Pastor Rodel nang simulan po COC San Pedro, salamat po sa inyo. Kina Pastor Noli at sa iba po mong kasama po ni Pastor Rodel, salamat po sa inyo. Kina Sister Pining, salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Kasi kung hindi po sila nagpatuloy, hindi sila nagbigay dito sa COC San Pedro, maaari mga katabi niyo po sa upuan, hindi natin kasama po ngayon. Kung hindi po sila nagpatuloy, maaring wala pa po tayo dito sa building na to. Malamang hindi ko na po alam kung nasaan po tayo.
Meron po tayong mga kapatiran na wala na po rito, nasa ibang bansa na po, pero patuloy pa rin po ang pagsusuporta. Kasi alam po niya ang halaga ng pagbibigay po. Lumalago po ang gawain dito na COC San Pedro po. Kasi kung wala na po sila at tumigil sila, baka tayo, katulad sinabi na Brother Richard, baka wala tayong aircon ngayon. Nagpapaypay tayo, walang mic, walang gitara, walang drums, wala tayong inupuan ngayon. Baka kung saan na po tayo pinulot po. Kaya salamat po sa mga nagbigay po. So as we give, tandaan po natin, we are helping this church grow. Alam niyo po ba itong envelope na to, itong blue na envelope na to? This is our vessel for our investment. Ang perang nilalagay po natin dito ay siya nagiging paraan po para lumago po ang church natin. Yung pera pong ginagamit dito para makapag-ministry work sa iba't ibang lugar dito sa San Pedro, sa Biñas, sa Santa Rosa, sa iba po pong lugar. At makatulong din po sa mga kapatiran. Pag merong karamdaman, nabibigay po tayo. Pag nagkaroon ng nasunugan or something, nagbibigay po tayo. We are helping each other out. Yung pera po na narito, this is our investment para po sa future. Kaya nga po nakikita po natin dito si Pastor Rodel talagang active po sa pagtuturo po sa mga bata. Kasi sooner or later tanggapin natin, tayo po ay aalis, tayo po ay uuwi na, at maiiwan po ang church na to sa mga bata po. Kaya as we give, we are investing for the future of this church po. Tandaan po natin yan. So, in conclusion po, ang lahat na meron po tayo ngayon, mapa-finances man yan, material na yan, na anumang bagay po yan, lahat yan ng blessings ay hindi po sa atin. Tandaan po natin. Ipinagkatiwala lamang po sa atin yan. We're just entrusted po. Kailangan natin maging responsible stewards po. Si Adan hindi po nilagay sa paraiso para magpa-chill-chill lang. Niligay si Adan para i-manage ang paraiso po. Nagkaroon nga lang po ng pagkakasala. Pero ngayon, narito po tayo, kung anong meron ka sa iyong katawan, kung anong talents na meron ka sa iyong katawan, anong abilities meron ka sa iyong katawan, anong pera meron ka sa iyong pitaka or bank account, pinagkatiwala lang sa iyo ni Lord yan. Hindi sa iyo yan, hindi sa atin yan. Kay Lord lahat po yan. Kaya, in 3 points na kailangan tandaan natin, bakit tayo nagbibigay? We honor God when we give. We give that to what we have value, and we help grow this church in our giving. As a last word before I end this message po, we give because God gave first. Ang Panginoon po unang nagbigay sa atin. Sa sobrang pagmamahal po niya sa atin, dahil sobrang mahal na mahal tayo ni Lord, binigay niya si Lord Jesus Christ para po sa atin. His one and only Son. Binigay po para sa kapatawaran ng pagkakasala po natin at ma-restoring relationship natin po sa Kanya po. Sabi sa John 3:16, 17, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi pinadala ng Diyos ang anak niya para hatulan ang mundo, kundi para iligtas ito. Kaya mga kapatid, kung kayo narito po for the first time or hindi pa po kayo sure sa inyong salvation, this is the perfect time to accept our Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior po. Ito yung time na to na binibigay po sa atin ni Lord na tanggapin po natin siya. Hindi siya Lord ng buhay po natin, kundi Lord siya ng buong pagkatao natin, inside and out po. Siya ang Lord po sa buhay po natin. Yeah. As we close, let us bow down our heads and let's pray po. Father God, sa matamis sa pangalan ni Jesus, Lord God, thank you, Lord God, for this time, Lord God, na usap-usap kami tungkol sa offering, Panginoon Diyos. Lord, this morning, we're lifting to you everything up sa lahat po na meron po kami, sa lahat po na pinagkatiwala nyo sa amin, Lord God. Nawa po, mag-glorify po namin kayo, may taas po namin kayo
sa aming buhay, Panginoon Diyos. Hindi lamang po sa isang parte ng buhay namin, kundi sa buong buhay po namin, Panginoon Diyos. At sa mga kapatid po namin narito na hindi pa po fully na nakakatanggap sa inyo bilang Lord and Savior, Lord God, I'm praying, Lord God, that you will talk to them, Panginoon Diyos. Kausapin niyo po sila in their quiet time, in their dreams, Panginoon Diyos, Lord God. Ipakilala niyo po sa kanila kung sino kayo, Panginoon Diyos. Kayo po una nagbigay, kaya narito po kami upang gusto namin ibalik ang nararapat po lamang sa inyo, Panginoon Diyos. Maraming po salamat, Panginoon Diyos. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen po. Let's praise the Lord through singing. Treasure waits within your scars. This gift of freedom gold can buy. I bought the world and sold my heart. You traded heaven to have me again. My heart beating, my soul breathing. Finally here at your feet again, everything I am, reaching out I surrender. Fill me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. Forever,
upward falling. Upward falling, Spirit soaring. I touch the sky with an easy bubble. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan pa sa lahat. Panginoon, patuloy po kaming magpupuri at magpapasalamat po sa inyo. Marami po salamat sa pagkakataon na kami ay muling makapanambahan sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na makapelowship ang aming mga minamahal na kapatid upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Naway naging kalugod-lugod kami at naitaas po namin ang inyong banal na pangalan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa patuloy na biyaya at pagpapala na aming natatanggap sa inyo. Maraming salamat dahil meron kaming Diyos na tapat at punong-puno ng pag-ibig. Kaya ang aming puso ay punong-puno ng kagalakan, Panginoon. And as we leave this place, dalangin po namin na ang iyong kapayapaan, kagalakan at kaaliwan ay maibahagi din namin, Panginoon, sa aming kapwa. At makita sa amin, Panginoon, ang aming Panginoon sa Kristo sa aming buhay. Help us to make a blessings to others, to be generous upang lalo pang lumago ang aming iglesia, Panginoon. Maraming po salamat at patuloy mo kaming ingatan sa araw na ito sa aming mga planong gagawin. At patuloy mo kaming bigyan ng proteksyon, Panginoon, hanggang sa muli namin pagkita-kita sa susunod na pagsamba sa susunod na pang mga araw. Ito ang aming dalangin sa matapis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tanggapin natin ang pagpapala. Ang walang hanggang pag-ibig, katapatan at kapangyarihan ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo na ibinuwis ang kanyang buhay dahil sa kasalanan, at ang pagsama, pagtuturo at kapayapaan ng Banal na Espiritu ay sumasa inyo nawa ngayon at magpakailanman. Amen.